Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Ang paggamit ng daliri para kontrolin ang iPhone, iPad at iba pang gadgets ay hindi gawa ng isang tao lang. Ito ay bunga ng mahabang panahon ng pananaliksik sa agham o electricity, engineering at computer technology na pinagsama-sama hanggang maging ganito ka-advance ngayon. Paano nagsimula ang touchscreen? Noong una, pinag-aaralan ng mga siyentipiko kung paano gumagalaw ang kuryente at kung paano ito naaapektuhan ng katawan ng tao. Natuklasan nila na ang katawan natin, lalo na ang daliri, ay may natural na conductivity dahil sa tubig at mineral sa loob nito. Noong 1965, si E.A. Johnson ang unang gumawa ng capacitive touchscreen sa UK. Ito ang uri ng screen na kayang makaramdam ng daliri. Hindi kailangan ng stylus o pressure. Dito nagsimula ang idea na pwedeng gamitin ang daliri para mag-control ng screen. Iba pang mahalagang ambag. Noong 1970s, si Dr. G. Samuel Hurst ay gumawa ng resistive touchscreen. Gumagana ito sa pressure. Kailangan pindutin. Kaya pwedeng stylus o daliri. Ginagamit ito sa mga ATM at lumang devices. Noong 1980s hanggang 1990s, may mga research team tulad sa University of Toronto na nag-develop ng multi-touch. Ibig sabihin, hindi lang isang daliri. Kaya na ang pinch, zoom, at swipe. Noong 1990s to 2000, si Wayne Westerman at ang kumpanyang Fingerworks. Sila ang nagpa-advance ng natural gestures gamit ang daliri, katulad ng ginagawa natin ngayon. Binili sila ng Apple at ginamit ang technology nila. Kailan ito naging popular? Noong 2007, inilabas ang unang iPhone. Dito talaga sumikat ang paggamit ng daliri sa screen. Pinagsama ng Apple ang capacitive touchscreen, multi-touch gestures, at madaling gamitin na software. Dito na nagiging normal ang pag-tap, swipe, drag, at copy-paste gamit ang daliri. Ano ang role ng daliri mo? Ang daliri natin ay may kuryente. Very small electrical charge. May tubig at asin, electrolytes, kaya conductive. May nerves para maramdaman ang touch. Kapag hinawakan mo ang screen, nababago ang electric fielding screen. Nakikita ng device kung saan ka pumindot. Ang software ang nagde-decide kung ano ang ibig sabihin ng tap, hold, at copy-paste. Sa kabuuan, nagsimula sa science ng electricity at human touch. 1965, E.A. Johnson, unang capacitive touchscreen. Sumunod ang resistive at multi-touch developments. 2007, iPhone, naging pangkaraniwan sa buong mundo. Hindi ang daliri ang gumagawa ng copy-paste. Ito ay input lang at ang gadget ang nagpoproseso. Sa madaling salita, ang daliri mo ay parang remote control at ang gadget ang tunay na utak na gumagawa ng lahat ng action. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago nang walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye,
makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat